For the first time, I heard the voice of the Lord saying, "That's why I am here, my son." He called me son. Despite of my dresses, ha? He called me son. Saan ba papunta buhay ko? Paulit-ulit na lang. Iinom, magsashabu, mamanlalalaki, magsa-cybersex, itatakbo sa ospital. Ganun yung buhay ko for many years. Sa likod ng bayan namin, Obando, alam mo na, bahain. May lake doon. Tumalon ako kasi lasing na ako. Para malunod na ako, mamatay na ako. Oras yan? Gabi. Oh, ay, grabe. Lasing na ako eh. Oo. I believe that was my birthday nung nangyari yun. So, ibig sabihin pagtas ng celebration? Yeah, parang gano'n. So, bago yan, hindi. umiinom ka lang mag-isa o ano? Kami. Hindi. So, may kasama ka? May kaibigan ako. So, nagsasaya kayo pero gusto mo pero wala na. Baliw na talaga ako. Yung isang kaibigan ko, nung tumalon ako, tumalon din eh. Naalala ko, pag talon ko, marunong pala ako lumangoy, pastor. Tumalon ako. So, syempre paglasing ka na, di mo naman taga-alam na eh. Syempre, mamatay ako, langoy ako. So, hindi ako namatay. So, hinahon akong gano'n. Pagkaahon sa mukha ko ng bato, hinampas ko sa ulo ko, hindi pa rin ako namatay. So, kinabukasan, ang sakit ng katawan ko kasi hindi ako namatay. So, I posted my situation on Facebook. Saan ba papunta buhay ko? Yun yung post ko. Saan ba papunta buhay ko? Paulit-ulit na lang. Iinom, magsashabu, mamanlalalaki, magsa-cybersex, itatakbo sa ospital. Ganun yung buhay ko for many years. Until nag-message yung mga kaibigan ko, sabi, bakla lalaki lang yan. So, okay. Halika dito, inuman tayo. Hindi ko naman ma-appreciate. Kasi nga, wala naman nababago. Pag uminom ako, lalaki ako, busang pera mo, baliw ka pa rin bukas. So wala talaga. Tsaka yung time na isipin mo, birthday mo, nagse-celebrate kayo, tapos magpapakamatay ka. Yeah. Grabe. Dumating ako sa time pastor, na hindi ko na maramdaman yung sakit ng katawan ko. Kasi mas masakit yung nangyayari, yung emptiness ng heart ko. Yung sakit ng mga naranasan ko na. Mas nag-overflow na siya. Kahit iumpog ko nga sarili ko, hindi ko nararamdaman yung sakit eh. So, during that time, pwede na ako mamatay. Tumating ako sa kanila, pinagsasaksa ko sarili ko. Yung sa sobrang sakit ng puso mo, hindi mo na maramdaman yung sakit ng katawan mo. Yun nga, nag-post yung mga kaibigan ko, hindi ko na ma-appreciate at all. Until, dun sa pinakadulo ng comment, I saw a message telling me na mahal ka ng Panginoon. Wow. At tutulungan ka na. Random yan, hindi mo kilala. Hindi, kilala ko siya. Okay. Siya isa sa nag-bully sa akin sa church. Okay. Pero, actually, nag-sorry nga siya sa akin kasi during the time that when I was in the church, hindi niya ako sinama sa isang play. Kasi nga bakla nga ako. So, siya yung nag-comment. And according to her, bago siya mag-comment, nag-pray talaga siya. Wait lang, so ibig sabihin, bago yan, na-experience mo na mag-church sa kanila, tapos binuli ka When I was, ito yung story kung ba't ako nagkaroon ng sa mga bata. Nung nabasa ko yung comment niya, the Lord remind me that when I was 8 years old, I used to worship Him. So 8 years old, 21 years, nag-travel yung nakapag-vacation Bible school ka, gano'n, yung VBS? Wala. It's just an ordinary Sunday service. Okay. Nandun ako. Hindi, yung VBS, yung parang ginagawa mo yung pupunta kayo sa mga bata. May ganun nangyari. O sa akin, wala. church. Ngayon lang yun, yung ngayon sa Malabon. Nung bata Pero ka? ako wala. I never. Wala, sa church lang? Opo, church lang. Sunday service. Tapos uwi na ako, ganun. Ikaw lang mag-isa nag-church? O sino Hindi, kasama ko nagdala sa'yo? yung kapatid ko, tsaka yung in-laws ng ate ko. Okay. So when I was 8 years old, the Lord reminded me that I used to worship Him. Yung kantang Jesus Lifted High. We wanna see Jesus lifted high. A banner. Garland Shake. Kayo mga elders yung mga elder, may demonyo. Oo, totoo. Di ba? Kasi, di ba yun naman talaga ang ng church, di ba? Pag kumembot, bakla, demonyo, gano'n. Ang pinaalala sa akin ng Diyos, kung gaano kasarap magpuri sa Panginoon. Yun talaga naalala ko, Pastor. That's why I get excited na, oo nga, may Diyos pala. Sabi ko talagang ganun, may Diyos pala. Inaya ko yung dalawang kaibigan ko. So, 3 kaming trans na nag-church. Oo, 3 kami. Ngayon, Tuesday up to Saturday, doon sa amin. Yung mismo, yung Christ Day History Maker Church. Okay. And then, Tuesday until Saturday, lumalakla kami ng alak. Kasi nga, yun na yung remedy ko, Pastor. Pag hindi ako nakainom, baliw ako. Iba-iba naiisip ko. May hallucination ako. Ganun katindi. Tapos itatakbo ko sa ospital. Dependent ka na. Oo, yung ibang sakit tao, ng mga pag nakainom, ganito. nababaliw. Ikaw, pag di nakainom, nababaliw, baliktad. Masakit na ng mga tagiliran ko noon kasi halos araw-araw kami umiinom. Nung Sunday,
hindi nawala yung excitement ng puso ko na maranasan ko si Lord. Yung naranasan ko nung bata ako, mararanasan ko ulit. Wow. So I wear my beautiful dress. Wow. Naka aesthetic color. Kasi maputi ako eh. Talagang cleavage mo, ganito dapat. Talagang, oo, talagang talaga. Ilan taong ka niyan? 29? 29. Okay. Tapos doon kami umupo sa harapan. Di ba, pabida? So, tatlo kaming mga tralala. Nandun kami sa harapan. Pero alam mo, grabe si Lord. Nung nagsimula yung praise and worship, nakataas agad 2 kamay ko. At doon, na-experience ko yung pagyakap ng Panginoon. Yeah. Niyakap talaga ako ni Lord, Pastor. Habang umaawit ako sa Panginoon, niyakap niya talaga ako, and that's how I started to tell everything to God. Lord, ito yung naranasan ko. Nasa harapan mo ako ngayon, Lord, wasak ang buhay ko. Yun yung sinabi ko sa Kanya. Wasak ang buhay ko, Lord. And then, for the first time, I heard the voice of the Lord saying, "That's why I am here, my son." He called me son. Oo, talaga. He called me son. So that's why I am here, my son. Despite of my dresses, He called me son. And the voice in your consciousness was so clear. He was talking. Opo. Sabi niya, "That's why I am here, my son. I'm gonna help you." Sabi niya ganun. Di, alam ko si Lord na yun. Kasi ang lagi ko naririnig, mamatay ka na. Tumalong ka na, di ba? Pokpok mo yung ano. Pero this time, ang narinig ko, "That's why I am here, my son. I'm gonna help you." Sabi niya gano'n. Di, tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior during that time. So, I cry out to Him, everything. Parang encounter na talaga siya, retreat. Yung first Sunday ng attend ko. Ganun. Worship pa lang yun. Hanggang nag-pray ako kay Lord. It was my desperate prayer. Sabi ko, "Lord, pag hindi mo ako tinulungan ngayon, mamamatay na ako. Wala na ako bukas." Alam kong wala na ako bukas. Kasi wala namang aksidente sa lahat ng nangyayari eh. It's either will ni Lord or you intentionally na gawin yun. Kaya alam kong mamamatay na ako. After nun, nung prayer na yun, God moves and He healed me from my anxiety, depression, panic attack. Gumaling ako, Pastor. Simula nung time na yun hanggang ngayon, never na ako na ospital. That for the longest time. That was how many years ago? 11. Mag-11 na. Dati, 3 times a day ako itakbo sa ospital. 3 times a week. Ganon kagrabe. Ganon. Kaya nung time na yon, after I prayed, pinagaling ako ni Lord. And I never been hospitalized anymore. Tapos, wala. Talagang He filled me with so much love. So sabi nila, may encounter daw. Yun na. E di excited ako. Sabi, bumili ka ng damit. Kasi may party-party. Maganda dapat. Punta ko sa online, floral. Binili ko, Pastor. Tapos ang cleavage, ganun pa din. Diba? Oo. Kasama ko yung kaibigan ko. Si Pastor Arison. Pastor Aris pa din. De Guzman. Ako. Siya talaga. Opo. Tapos, nung encounter na, sabi ni Pastor, dito yung babae, dito yung lalaki. Saan ako pupunta? Habang naka-cleavage. Habang naka-cleavage ako, doon ako sa gitna, Pastor, dumaan. Pero, tapos, the first pastor na nag-preach, kaibigan ko pa, dating trans din, cyber sex din, at siya ang dahilan kung ba't naghiwalay kami ng boyfriend ko. Naging pastor. Naging pastor. Sabi ko, ano nangyari? Ano yung tatawag ko sa kanya? Mars? Sis? Kasi hindi ko alam that everything was new. When I saw him, sabi ko, Lord, kung kaya niya, kaya ko din. I was really challenged by his life. Wow. And then the first message that I have received from the Lord, the revelation of the cross. Passion of the Christ. I saw Jesus. He was brutally killed. Then I saw how heavy my sin, that Christ need to die for me. I fell in love really to God. Sabi ko, Lord, walang ibang gagawa niyan kundi Ikaw lang. Yung mamatay para sa katulad ko, Ikaw lang yan, Lord. Kaya, simula no, nakipag-covenant ako kay God. Sabi ko, Lord, kung paano ko ginamit ng mundo, double time mo akong gamitin. At yung extension ng buhay ko, use it all for your glory. Kasi I couldn't find myself anymore without you. Alam ko yung buhay ng nakaraan ko eh. Nakakatakot. Ba't pa ako babalik dun? I will never go back to my old life kasi nagtagpuan ko ng Panginoon. Beautiful. So yun yung covenant namin dalawa na hanggang ngayon talagang nangyayari. The first Sunday after the encounter, buong pamilya ko nag-church. Because they saw. How and when did you start changing like outwards? Ako? Ikaw? Oh. Months lang.
Siguro mga 3 Eh, months. di shock silang lahat. Oo, opo. Imagine mo, wala akong brief, pastor, panty, for many years. Bumili ako ng panty, ang mahal-mahal pala ng panlalaki. Brief. Diyos ko, Mas mahal yun sa pantalon, pambabae ganyan. kasi di ba, yung brand Mas mahal sa lalaki. Ang babae, pastor, 10 piso lang may panty ka na. Yung branded lang ang mahal, di ba? Kasi yung mga branded ang Tapos yung mahal dress ko, pastor, 50 lang yung sa Quiapo. Kasi suot ko pa rin ba yung mga pambabae ko. Siyempre, during that time, wala akong damit eh. Wow. Nagsisimula ako eh. Kasi yun yung dala mo. Nung encounter, yun ang dala ko, nakapingpa kami. Pag matutulog kami, nakaganyan kami, Hello Kitty. Pero talaga. Tapos yung deliverance moment na, yung anointing of the Holy Spirit, naku, buti naka-bloomer ako. Kasi hindi ko biglang, God showed me all of the faces and then God told me that forgive my son, forgive them all. So sobrang dami nila, hinimatay na ako as in. Kasi hindi ko na alam eh. I couldn't even control my emotion. Sobrang dami nila. Kahit nga ang ingay-ingay na sa paligid, grabe yung boses ni Lord na naririnig ko that my son, forgive. Do not, lagi yung sasabi na you deserve to set free, sabi niya gano'n. So, I choose to forgive. Sabi ko, Lord, kung ako nga pinatawad mo eh. Ang dami kong sinirang buhay. Ang dami kong kumari, nagalit sa akin. Di ba? Ang dami kong mga lalaki. So, grabe talaga, Pastor. So, sabi ko, who am I to not forgive, Lord? Sabi, kaya like ko sinasabi, alam nyo, when you really receive forgiveness and the grace of God, hindi magiging mahirap sa'yo lagi magpatawad. Especially, di ba, nararanasan natin sa ministry. So that is my foundation. Until after nun, nakita ng pamilya ko, the light. Oo. Even nakadress pa ako, alam na nila na that there's something new. Kaya sabi ng ate ko, nakakilala na siya kay Lord. Kaya the first Sunday, buong pamilya ko nag-church. And then the second cycle of encounter, buong pamilya ko nag-encounter. So ngayon, kasama ko na sila full-time in the ministry. Hallelujah. Even my mother got healed. Hubot-hubad, many years, pastor, na nasa kalsada. Hubot-hubad na naglalakad. She's out of her mind. When I gave my heart, my life to God, God healed my mother. I couldn't even imagine na makakatabi ko pa siya matulog. Paano? How did it happen? Paano? Nalaman ko na nabago siya, binigay niya yung pera niya sa akin. Sabi niya, nak, itago mo. Kasi kahit wala nang shabu, nagra-rugby siya eh. Ganun talaga. Doon na siya nagsimula. Even before pa ma-encounter, nandun na yung changes ng mami ko. Pero nung lalong na-encounter niya si Lord, doon na talaga. Grabe. Bible study and everything, and she has own leader in the church. Ganun. Tapos yung mga pamilya ko. Ganun. So, ano pa hihilingin mo kay God if God gave everything? Diba? So, nakita ko doon na si Lord, pag minahal ka, mahal ka talaga niya. Can you, like, speak to especially the young people na going through this stage of confusion? Please say something to them. I would like to encourage everyone na sa buhay po natin, ako especially, I experienced a lot of things. And I made a lot of decision na akala ko yun yung tama at yun yung pinaniwalaan ko. But at the end of the day, nakita ko yung buhay ko na patapon na, as in hopeless. But when I surrender my life to Jesus, when Jesus reached me and I respond through surrendering my life to Him, doon na bago yung buhay ko. Kaya, like ko sinasabi na sa dami ng mga naging desisyon ko sa buhay, ito lang yung hindi ko pinagsisihan. Yung ibigay ko yung buhay ko sa Panginoong Yesus. The transition is not easy, but the love of God, the love of Jesus Christ, never leave me nor forsake me. And He was there all the time. Kaya, kung nandun ka na sa moment ng buhay mo na you are tired, nasubukan mo na ang lahat, subukan mo ang Panginoong Yesus, just give your heart to Him at makikita mo kung paano pagandahin ni Lord ang buhay mo. Paano bigyan ng Panginoon ng magandang kwento ang buhay mo. Yung story that, ako I cannot even imagine that I'm gonna be a man of God. Kasi kala ko mamamatay na akong gano'n, nahihirapan yung buhay ko. But when I gave my heart to Jesus, even until today, I couldn't even explain kung gaano po kasaya ang buhay ko ngayon. Kung gaano po kasarap mabuhay ng may pagmamahal ang Diyos. Surrender your heart to the Lord and see the difference. Amen. God bless. Maraming salamat, Pastor. Grabe. Sobra. Ay, thank you. God is good. God is good.